ito and happy ginagyan sa JJN White Boy Sound of Barangay Naklo. With a contact number 0936-452-1380. Kami pa stoplight. Hindi, yung parang may tulay. Oo. Ibig ko sabihin, dagat ba yun? Oo, dagat yun. Okay. Last year, for the first time na nagpunta ho tayo sa Iloilo City, ay never ho ako nakakuha ng chance na makapunta sa kanilang shoreline, seashore, or ocean view. Basta dagat, gilid ng dagat. No? So, hindi ko ho yun na kuhaan na opportunity or pagkakataon. Kumbaga, busy ako sa kanilang esplanade, nag-i-enjoy ako sa kanilang mga parks, no? Sa kanilang mga kalye, tapos syempre 4 days, no? Mga ang gaganda kasi ng parks nila, ang gaganda ng mga simbahan, ang ganda ng kanilang mga esplanade, no? Kaya yun, medyo yung aking 4 days ay doon ko lang na igala lahat-lahat. Tapos nung itong pangalawang pagkakataon ho, nung nagbalik ho tayo nung January 28, which is Dinagyang Festival. So, minabuti ko na talaga na makapunta sa mga dagat ho nila. Pero, maliban sa dagat, for today's video, ang gagawin ho muna natin mga gala ay ipapasyal ko muna kayo sa kanilang pinakamataas na gusali sa Iloilo City. As far as I know, parang siya yung pinakamataas, like 26th floor. Tingnan natin. Injap Tower Hotel is a 21-story residential building and a hotel located in Senator Benigno Aquino Jr. Avenue in Mandurriao, Iloilo City beside SM City, Iloilo. So yun, no, hindi ko alam kung yun talaga ang pinakamataas na gusali sa buong syudad ng Iloilo City. So hindi ko alam, no, kung yun ba ang pinakamataas na gusali sa syudad ng Iloilo. So let me know in the comment box. Pero syempre, hindi lang naman talaga din natin masasabi na ang isang syudad ay napakaganda, napaka-beautiful dahil nga sa mga nagtataas ang mga high-rise buildings in mga skyscrapers, no? So, para sa akin, magmamatter pa rin yung design at yung linis, syempre ng lugar at saka yung pagiging organized ho nito. So, speaking of organized, speaking of linis, speaking of aesthetic, design, so Iloilo City, meron sila niyan, no? Kung ngayon ay maipapakita ko sa inyo bago ho tayo makarating sa content natin talaga na nasa pinaka title and pinaka caption na Injap Hotel Overlooking Overview. So papakita ko sa inyo yung ating madadaanan dito sa city proper hanggang sa may Molo area. Sabay-sabay ho nating pagmasdan ang kailang napakaganda mga old structures, mga old buildings dito, mga old churches and old parks, para maintindihan ho ninyo kung bakit ang Iloilo City tinatawag na the city where old meets new. Diba ang galing lang? Ibig sabihin nun ay mga lumang structures, mga old buildings makikita sa city proper, at ang kailang mga bagong gusali, mga bagong westernized buildings naman inspired sa Mandurriao, sa may business district ng Mega World. So nakakapanghinayang lang, no, na dito sa Pilipinas, sabihin natin na City of Manila and Cebu City, isa sila sa napaka malaking pinsala, no, na naidulot ng pangdaigdigang digmaan, no, or World War II. Di sana hindi lang Iloilo City ang ating mai-enjoy, no, na mga city view na kagaya ho nito, yung kailang mga old structures and mga old westernized inspired buildings. So hanggang ngayon ay present pa rin sa lugar, hanggang ngayon ay andyan pa rin na preserve, napapangalagaan, still existing pa rin. Kaya all I can say is congrats, no, sa mga cities and municipalities and provinces dito sa Pilipinas na hanggang ngayon ay taglay pa rin nila ang mga old houses and artifacts. Shout out pala sa mga mahilig dyan maglalagalag, or magta-travel, magbabakasyon, mapa local man or mapa international.
Tatanungin ko lang ho kayo kung ako lang ba itong tipo sa tao na kapag ka nakapunta sa lugar, kahit pa ako'y nakauwi na sa aking lupang sinilangan, sa aking pinanggalingan, I always keep on coming back. Like, alam mo yun, yung tinitingnan ko pa rin palagi yung, kumbaga parang nahuhook ako sa isang lugar. Hindi man lahat ng lugar ay talagang nagbibigay ng impact sa akin, pero syempre ako yung tipo sa tao na napaka-appreciative ko talaga. Like maraming mga bagay na nagugustuhan ko. Meron akong mga lugar na pinupuntahan na medyo nabibitin ako. At alam mo yun, kaya kailangan ko siyang balik-balikan na hindi man siya actual or hindi man siya physical, at least man lang virtual ba. Like for example, Iloilo City, in the Cebu City. So Cebu City, meron akong pinalo na Facebook page like Sunstar, no? So through Sunstar Cebu, updated ako sa mga ganap, no, sa kanilang lugar. And same naman sa Iloilo City, finalo ko yung kanilang mayor talaga, no, si Treñas. So yun, dahil sa kanyang Facebook page, napaka-aktibo na kanilang mayor, no. Talagang mafe-feel mo yung transparency talaga niya ng kanyang governance. Like yung, alam mo yun talaga dapat, no, sana all. Ibang ko ba, I don't know, I mean sorry. So sa inyong mga syudad ngayon dyan or mga municipality, kung taga saan mga kayo nanonood, yung inyo bang mayor, ganun ba? Yung araw-araw talaga nagbibigay ng mga post and updates tungkol sa mga ganap sa syudad or sa municipality? Kung meron bang mga bagong proyekto, programa, at kung may mga, kung ano-anong mga ginagawa ng mga movements, or kung anything na yung mga under construction or undergoing na mga development, lalo sa urban planning. So Iloilo City ay meron ho silang mayor, no, napakasipag talagang mag-update, no, ng kanyang page. Talagang makikita mo talaga yung kanyang sincerity na mag-serve, sincerity na hindi siya mag-serve as kumbaga yung flexing ba, na yung literal na gagaya ng ibang mga mayor. Ito akin lang to, ha. So hindi ko kilala to si Mayor Treñas, di rin ako taga Iloilo, pero talagang nakikita ko sa kanya yung sincerity, o ulitin ko, no, sincerity na mag-serve. At kumbaga parang isa siya ba, isang Ilonggo talaga siya, isang taga Iloilo. Hindi siya as mayor. Alam mo yung parang ang tawag nito, yung 'di ba may mga iba kasing mga leaders na gumagawa sila ng mga photo ops, 'di ba? Naglalagay ho sila ng mga updates yung kanilang mga gawa. Like dalawa ang purpose, no, like siya flexing, no, parang part of a campaign na rin, no, parang gano'n naman talaga, diba, sa Pilipinas, sa atin dito ang ating politics, na the moment na the campaign start when you're in the seats already. Like pag makapagsimula ka ng makaupo ba, ibig sabihin doon kailan ba nasisimula ang election campaign sa isang politiko? The moment na siya ay makaupo sa pwesto, parang gano'n, no? So parang kinukuha niya yon as opportunity para i-flex lahat, no? Yung iba photo ops, yung iba poverty porn, yung bigay-bigay kunyari ng mga dilata, sardinas, o ano-ano pang mga tawag nito, poverty porn style, no? Yung ginagamit yung mga itsura ng mga mahihirap pulubi in order to gain popularity, and at the same time para makagain siya ng ang tawag nito, yung gustuhin siya ng mga tao. Ano ba tawag dyan? Hindi ko masabi ang tamang salita. Wait lang, hanapin ko. Ayun, no, sympathy, no. So para makagain siya ng sympathy, so gagamitin niya yung mga hitsura ng mga mahihirap. Alam niyo yun, na mabait siya kunyari, ganun, no. Pero dito sa Iloilo City, iba, no, nakikita ko parang hindi siya sumasama sa trend, itong mayor nila sa Iloilo City. Like ang kanyang finiflix araw-araw is yung progress ng lugar, ang ganda ng mga parks, ganda ng mga simbahan, yung mga urban planning development, ang ganda na ang mga beautification, yung basta ang ganda, no? Everything na makapagbibigay ng pride and honor sa isang sa lugar nila. So yung itong si Mayor Treñas, no, so kung sino man ang botante nito na nanonood ngayon sa akin, alam nyo, parang hindi kayo nagkakamali na siya ang binotoho ninyo as mayor, kasi yun na nga, ang ganda ng kanyang mga ginagawa. Like hindi siya I don't know kung trapo, I don't know, ha. So ano ba tawag dyan, yung ma-feel mo talaga yung nagpo-post siya ng updates ba, sincerely, yung hindi photo ops, basta hindi trapo, tawag nito, basta hindi pa believe, hindi pa bida, kundi siya, kumbaga ma-feel mo kahit post lang siya, kahit yung image lang talaga with caption, talagang mafe-feel mo ba na nag-post siya
dahil isa siyang Ilonggo. Oo, na yan ang ano, yan ang ganap, yan ang nangyari sa kanilang lugar, ganyan kaganda. Alam mo 'yun, yung mafi-feel mo 'yun, yung hindi yung nagyayabang siya na ito ako as mayor, yung ganon, 'di ba? Hindi ganon, no. Ang galing. So piniflex niya lang kung anong ganap, no, anong achievement ng kanyang liderato. Oh, I don't know, hindi liderato niya, yung achievement, no, ng lugar, no. So yun, magandang preserve ngayong mga na-preserve yung pagiging malinis, napapanatili, na-preserve yung mga historical and artifacts ng lugar. Tapos yun, para ako nag-i-enjoy, no, para akong bumabalik-balik lagi sa Iloilo City dahil sa kanyang mga posts. So yun lang. So sa mga tao dyan nanonood ngayon nito, tao naman siguro lahat nanonood, no, walang aso. Anyway, so yan lang, ako lang ba to na every time na umaalis sa isang lugar, maganda man o hindi, talagang nagbibigay impact sa akin yung isang lugar at binabalik-balikan ko yan, no. So maraming salamat talaga sa innovation natin sa mundo, sa pagiging high-tech natin. So nagkaroon tayo ng innovation, like yun nga, pwede na tayong mag-update sa isang lugar via YouTube, Facebook o kanang mga social media platform. But anyway, ito na nga, bali nag-inject tower tayo nito para mapuntahan natin yung kanilang hindi man siya pinaka rooftop, pinaka taas na floor yung ating mapupuntahan ngayon, but at least, no, na medyo elevated talaga tayo compare sa ating mga experiences before. Like SM lang yata yung pinaka last ko na napuntahan na mataas na gusali, I don't know. So yun, ito naman ngayon ay in-jump nga, bali breakfast tayo dito. Ang breakfast nila is nasa 300 plus, 400 or 500, basta di siya lalagpas ng 500 pesos. Tapos yun, breakfast, buffet. Tapos medyo late na ako nito kasi nga kung na-observe ninyo sa aking unang video dito is napakaraming tao, like ang bagal makatakbo ng taxi na sinasakyan natin, maging yung yung modernized jeep or minibus dun sa downtown area sa city proper nila. So yun lang, bali sa wakas ay nagawa ko rin to, no. So next time around, no, at syempre sana bigyan pa tayo ng mayroon naman tayo makagawa ng natin opportunity in the destiny, no. So babalik ako ulit dito sa Iloilo City. Kung yung ibang mga taga Iloilo nasa ibang bansa, yung ibang mga taga Iloilo, mga Ilonggo, raised and born sa Iloilo, tapos napunta sa iba-ibang mga lugar sa mundo dahil nga sa yun ang magiging destiny rin nila, no. So sila ay nag-wish sila na makapagbakasyon balik sa kanilang lupang sinilangan dahil sa kanami-nami ng lugar nila. So ako pa kaya, no, na meron akong means, no. Means ibig kong sabihin hindi pera, ha, kumbaga dahil ako nagva-vlog, tapos naging habit ko maggagala, maglalakwatsa. So ganda ni Iloilo, grabe, the best, no. So yan pala, ang nami is nami like nice, no, nice ang view. Ang namit is masarap, yummy. So it's all about food. When you see nice, nami is view, lugar, maganda. Pag sinabing namit is masarap pala. So maraming thank you, mami, shout out kay mami. I don't know kung nanonood siya. Na kasi sabi ko namit, no, nami pa, syempre may pagkain masarap, no. Wow, kanami yan pala, namit pala is food lang, tapos pag maganda is nami. Okay, sorry naman, hindi ko alam So yun ang balikan natin yung word nami. So Iloilo City, Iloilo Province is pagka nami gidya. Alam niyo yun, yung kahit pupunta ka sa iba-ibang parang by category yata itong Iloilo, no. Meron silang city proper. If you want to see or if you're wanted, no, na makakita ng old structures, makabalik sa down memory lane kung tawagin, di ba? Yung para kang mag-transport into mas unang henerasyon or century, mga 15th century to 16th century. Punta ka sa Iloilo City, particular sa city proper nila. Tapos kung gusto mo rin ng makabagong moderno na European style, punta ka dito. Yan, sa may Mandurriao district. So Iloilo City has it all. So gaano nga ba kaganda ang Iloilo City? Para siyang ang Iloilo City is para siyang Boracay, no, na nung una hindi mo siya masyadong, dahil nga sa mga feedbacks, no. For example, Boracay, ang feedback sa sea, overcrowded, ganun, maraming tao, like polluted or etc. So tapos marami na ako napuntahang mga magandang lugar
na mga beach resorts in mga paradise alike no, ng mga white fine sand beaches beach dito sa Pilipinas. Sorry naman sa beaches na yun. Anyway, so yun na nga, bali nung pagkapunta ko sa Boracay, di pa nga ako nakaalis, iniisip ko na agad bumalik. So same with Iloilo City, no. So di pa nga ako nakaalis nung isang beses pala ako napunta. In fact, ito ha, ang 2 days lang talaga dapat itinerary ko sa Iloilo City, tapos 4 days sa Bacolod, pero nabaliktad, no. Ang 2 days ko sa Iloilo ginawa ko naging 4 days kasi wala hindi ko pwedeng alisan. Hindi ko pwedeng lisanin kaagad yung napakagandang lugar ni Iloilo City. Iloilo City sa geographically, literally sa size no, sa kanyang mapa ay maliit lang siya. Oo. Pero small but terrible, no. Ibig ko sabihin nun ay ano sila, hindi mo siya pwedeng maliitin lang ba, no. Maliit lang yung Iloilo City. Yun nga, geographically, literally maliit siya, pero pagdating sa mga pwede mong puntahan, ang dami, no. Meron silang districts like ano, ba 6 ba 'yon or 7 or 5, basta 6 or 7 na mga districts. Meron pa ako hindi napuntahan, no. Hindi pa natin sanam Iloilo City alone pa lang ha, hindi pa natin pinag-usapan yung mga neighboring cities in the municipalities in the provinces. 'Di ba? For example, punta ka ng Davao. Pag pupunta ka ng Davao, nire-recommend rin natin, 'di ba, mga Davaoenos ang Samal, which is hindi naman siya na part ng Davao City. It's another city. No, although part pa rin siya ng lies within the metropolitan of Davao. So Panabo City, Tagum City, nire-recommend rin natin yung Digos, 'di ba, in Bukidnon, in the Mati City. So same din sa Iloilo, no, meron din silang recommendation like mga Garin Farm, mga ganon, Pavia o ano pa ba yung mga municipality na nakapaligid sa dito sa Iloilo City. So just like Cebu City, 'di ba? So sa Cebu City, hindi naman tayo sinasabihan ng mga ano natin, ng ating mga kakilala na punta ka ng Cebu City tapos ikutin mo siya for the whole month. Ang Cebu City, 'di ba? Syempre, kasama na doon yung Lapu-Lapu City kasi ang ganda din ng mga dagat nila, mga down south in the up north ng Cebu, 'di ba? And also Bohol, yung mga ganon. Papuntang Malbual, Oslob sa south, tapos sa mga Danao, Daan Bantayan, and Carmen naman sa may safari. So yun eh. Tapos sa Manila, 'di ba? Pag pupunta ka ng Manila, syempre i-recommend sa iyo ano bang magandang pasyalan sa Manila. So since nasa Manila ka na, isama mo na sa itinerary ang Baguio, Clark, sama mo na sa itinerary yung Tagaytay, yung mga ganun, 'di ba? Which is hindi naman talaga siya part na ng Manila. Sama mo na yung Nasugbu, Batangas kasi maganda rin ang dagat nila kahit paano sa buong sa rehiyon. So may pinakamagandang dagat ay ang Nasugbu so far. Tapos punta ka rin ng mga Bulacan, ganon. So yan ang point ko na dito sa Iloilo City, maliit lang siya na lugar, no. Literally like yung kanyang size ba. Pero yun na nga, yung 2 days, ganun ko siya minalit nung araw. Sabi ko maliit lang si Iloilo City. Pagpasok mo Iloilo, pag mamaya ilang ano lang, wala na, labas ka na wala ka na sa Iloilo. So that's not the case, no. So ang 2 days ko, ginawa ko siyang 4 days. Tapos yung aking 4 days sana na Bacolod, so yun yung naging 2 days na lang. Kasi yung time na yun, 6 days lang ako dapat. 6 days lang yun no. Iloilo, tapos pauwin Davao. Iloilo and Bacolod. So yun lang. Bali, Bacolod City, hindi ko siya nag-enjoy ako. Syempre naglalakad, pinagpawisan ako ng maraming singot sa Bacolod City kasi napakalapad, napakalawak ng land area ni Bacolod City. Tapos marami pa akong hindi napuntahan. Yes, I know for sure, no. Kumbaga sobrang masyado akong kinulang sa oras at araw. Kaya babalikan ko ulit si Bacolod, pero that time, next time around, ay hindi lang Bacolod City yung aking pupuntahan, maging ang kanyang mga magaganda rin na mga neighboring cities. So far, Bacolod, Negros Occidental ang may pinakamaraming cities. So ibig sabihin ho nun, dito sa buong Pilipinas, the moment na ma-develop na siya or ma-declared na siya as metropolitan itong si Bacolod City, pwedeng wali si Metro Manila. Hindi pala, iba na pala si Metro Manila, iba na ang level nun, sorry. So magiging metropolitan na si Bacolod City, Metropolitan Bacolod. So maaring walang sinabi si Metro Davao, si Metro Cebu, Metro Iloilo, tapos si Metro Clark in Metro Baguio. Alam nyo bakit? Kasi sa lahat kasi ng metropolitan, sabihin natin yun Metro CDO, Metro Davao, Metro Cebu,
Metro Iloilo, Metro Bacolod, Metro Angeles, Metro Baguio, Metro Palawan, Metro Dagupan, I don't know. So yun lang mo yun na yung 8 metro na yun outside Metro Manila ha. So siguro si Bacolod, Metro Bacolod na yung may pinakamalawak no na ruta, pinakamalawak na ano na area when it comes to metropolitan, lies within the metropolitan kasi siya ngayon may pinakamaraming cities and cities no sa buong metro. Anyway, akin lang din naman yun no. Correct me if I'm wrong. So yun, tansya ko lang yun kasi kita ko yun nung sa eroplano pa lang, sabi ko ang lapad talaga ni Bacolod. Hindi pa nga yan siya metropolitan, so what more kung metropolitan na si Bacolod City. So yun lang no, bali natapos na tayo dito sa ating pagpunta sa Injap, and ito sumakay ho tayo ng taxi. Papunta ho tayo nito ng Arevalo. Basta ito yung time na pumunta ako sa pumunta ako sa Golpo, Port San Pedro, tama ba? Basta yung ano papuntang Guimaras. Yung nag-vlog ako doon na may nakita ko mga squatter area. Pero ang linis, alam niyo yun, yung galing, sana all malinis. Isn't it amazing? Coastal, gilid ng dagat. Maraming mga kabahayan, maraming tao, pero di ba? Oh, cleanliness no is next to godliness talaga itong Iloilo City. Talagang ano siya? Talagang consistent. Anyway, so that's all for this video. So next up nito is papakita ko sa inyo ang magiging hitsura no ng Arevalo na dadaanan ho natin. Yun na nga, yun na ulit-ulit no. Maliit si Iloilo City pero wag mong ismulin kasi hindi mo siya kayang ikutin pala in 1 day, in 2 days lang.